umaga sa inyong lahat. Okay, kumusta naman kayo ngayong araw? Mabuti yan. Ako'y nagagalak na marinig na maganda ang pakiramdam nyo ngayong araw. Lalo na't napakalamig, no? Laging umuulan. So maganda na lahat tayo nasa mabuting kalagayan, no? Alhamdulillah. Now everyone, magsitayuan tayo para sa panalangin ngayong araw. Mr. Marjan, maaari mo bang pangunahan ang panalangin ngayon? Okay, sige. Now, dahil maganda ang araw ngayon, no? Kasi hindi umuulan, salubungin natin yan ng exercise. Diba? Gusto niyo ba ng exercise? Siyempre naman, kailangan gumagalaw tayo ng kahit unti-unti lang, di ba? Now, sige, may i-play ako na video dito, tapos, sasabayan natin yan ha. Lahat kayo sasayaw kung may makita akong hindi sasayaw ay talaga patatayuin ko dito at siya lang ang magsasayaw. Okay? Buti. Now, magsiupuan na ang lahat. Now, tumahimik muna kayo dahil mag-check ako ng attendance at kung marinig nyo ang pangalan nyo, say present lang. Naiintindihan ba? Okay. Ali Alaysa? Pasandalan Marjan? Ay, ayan na naman ha. Napakaingay nyo. Parang may marami akong nakikitang kalat ngayon. Sino ba ang cleaners ngayon? Nag-clean ba kayo? Bakit maraming kalat? Sige nga, pulutin niyo yung mga kalat sa ilalim ng upuan nyo. At paki-arrange rin ng mga upuan nyo. Ikaw, tingnan mo yung upuan mo. Kailangan nakalinya yan dyan sa likod. Tapos ikaw, kailangan nakalinya ka sa harap. Sige. Ayusin nyo na. Siyempre, bago natin simulan ang diskusyon sa araw na ito, kailangan munang marinig nyo ang mga patakaran ko. Paulit-ulit yan, pero kailangan ulit-ulitin, no? Para ma-remind kayo. Una, dapat maging magalang sa lahat ng oras at magpahalaga sa opinyon at damdamin ng bawat isa. Naiintindihan ba? Okay. At dapat din makinig ng maayos sa mga lectures at paliwanag ko. Okay? Para maunawaan ng mabuti ang mga aralin. Ang huli ay dapat sundin ang mga tuntunin o patakaran sa silid-aralan. Ito ay magsisilbing gabay sa wastong asal at pag-uugali sa klase. Naiintindihan ba? Again, naiintindihan ba? Yung mga pag-uugali nyo, no? Ayusin nyo. Grade 6 na kayo. Bago ko makalimutan, meron ba tayong takdang aralin? Okay. Kahapon, no? Sige, pakipasa sa harapan. Pwede wag nang tumayo, pakipasa na lang sa harap nyo. At para ma-check na rin natin. Noong nakaraan, tinalakay natin ang tungkol sa tauhan ng kwento. Sige nga, sino dito ang makakapagbigay ng kanilang pagkaintindi, no? Sa nasabing aralin natin kahapon. Ikaw, Miss Adam. Mahusay. Magaling, no? Talagang nakinig si Miss Adam sa discussion natin kahapon. Now, bago ko simulan ang discussion ko sa araw na ito, magpapa-activity muna ako. Okay? May mga ipapakita kong ginulong salita rito at kailangan nyong hulaan kung ano ito. Ang inyong kooperasyon ay may kaantabay na dagdag na puntos. Naintindihan, kaya kailangan mag-cooperate kayo. Ano kaya ang salitang ito? Tama! Yan ay panuring. Next. Mr. Marjan? Tama, pang-uri. Okay, last na. Okay, Ali. Pang-abay. Pang-abay. Mahusay at inyong nasagutan lahat, no? Kaya ngayon,
Atin nang talakayin ang inyong mga naging sagot. Layunin, sa araling ito inaasahan na ang mag-aaral ay mauunawaan ang pagkakaiba ng panuring na pang-uri at panuring na pang-abay. Magagamit ng wasto ang iba't ibang uri ng panuring, mapagbuti ang paglalarawan at pagpapahayag sa pamamagitan ng paggamit ng mga panuring. Class, ano nga yung unang nahulaan yung salita? Panuring, di ba? Ngayon, yan ang ating tatalakayin sa araw na ito, ang mga panuring. Isa sa pangkat ng bahagi ng panalita ay ang mga panuring. Kinabibilangan ito ng panuring na pang-uri at panuring na pang-abay. Miss Jasmine, familiar ka ba sa pang-uri at pang-abay? Sige nga, sabihin mo sa akin kung anong pagkakaintindi mo sa pang-uri at pang-abay. Mahusay, mahusay. Now, class, sa madaling salita, ang mga panuring ay mga salitang nagbibigay karagdagang impormasyon tungkol sa isang pangalan. Naintindihan ba? Laging pakatandaan na ang panuring ay may dalawang uri. Una, ang panuring na pang-uri. Ito ay isang uri ng panuring na naglalarawan o nagbibigay katangian sa isang pangalan o panghalip. Ito ay nagsasabi kung ano ang katangian, kulay, hugis, laki, o iba pang katangian ng isang tao, bagay o lugar. Now, alam naman natin lahat na ang pang-uri ay adjective sa Ingles. Diba? Ang adjective, ito ay naglalarawan, no? Or nagbibigay katangian sa isang bagay or pangalan. Tulad na lang ng halimbawa dito, maganda ang babae. So, ang maganda ay panuring na pang-uri na naglalarawan sa babae. Ang pangalawa ay malaki ang bahay. Ang malaki ay ang panuring na pang-uri na naglalarawan sa bahay. So, ang bahay daw ay malaki. Now, ang pangatlong halimbawa naman, puti ang damit. No, alam naman natin na ang puti ay ang panuring pang-uri na naglalarawan sa damit. So, ang damit daw ay puti. Naintindihan ba? Matangkad siya. So, ang matangkad ay isang pang-uri which is naglalarawan doon sa tao na dinidescribe sa pangungusap. Ang panghuli, masarap ang pagkain. So, ano ba yung, saan dito ang panuring pang-uri? Yes, masarap ay isang panuring na pang-uri. Dahil ito ang naglalarawan sa pagkain. Naintindihan ba yon? Ang panuring ng pang-uri ay mahalaga sa paglalarawan at pagbibigay katangian sa mga pangalan at panghalip. No, class, anything na dinidescribe yung isang bagay. Anything na nagdidescribe o nagbibigay larawan sa isang bagay, yon ay panuring na pang-uri. Katulad na lang ng mga halimbawa na aking binigay. No, karagdagang kaalaman, mayroong tatlong panuring na pang-uri. Yon ay ang lantay, pahambing, at pasukdol. So, ang lantay, ito ay pangunahing anyo ng pang-uri. No, halimbawa na lamang, maganda, malaki, puti or maputi. Diba? Yon ay lantay. Ang pangalawa naman ay pahambing. Ito ay naghahambing ng dalawang tao, bagay o lugar. Halimbawa na lamang ay mas maganda, mas malaki, mas maputi. Diba? Pinaghahambing ang dalawang bagay. Yon ay ang pahambing. At ang panghuli naman ay pasukdol. Now, ito ay nagpapahayag ng pinakamataas na antas ng katangian. Halimbawa na lamang ay pinakamaganda, pinakamalaki, or pinakamaputi. So, yan
ay pasukdol, ang pinakamataas na antas ng katangian. Class, naiintindihan ba yon? Oo, dahil mapuproceed na tayo sa pang-abay. Now, ang mga panuring na pang-abay ay mga salitang nagbibigay ng karagdagang impormasyon tungkol sa pandiwa, sa pang-uri, o sa paksa, o kapwa pang-abay. Ang mga panuring pang-abay ay naglalarawan ng paraan, panahon, dami, layon, at iba pang detalye sa pagganap ng kilos o pangyayari. Tandaan na ang panuring pang-abay ay mahalaga sa pagpapalalim ng kahulugan at pag-unawa sa mga pangungusap. Ito ay tumutulong sa pagbibigay ng mga detalyadong impormasyon tungkol sa pagganap ng kilos o pangyayari sa iba't ibang konteksto. Now, tulad lamang ng mga halimbawang ito. Una ay ang paraan. Halimbawa, maingat na naglalakad ang bata papunta sa paaralan. So, ang verb dito o ang pandiwa ay ang naglalakad. So, paano naglalakad ang bata? Ito ay maingat na naglalakad. Nag-iingat ang bata na naglalakad papunta sa paaralan. Naintindihan niyo ba? Okay. Ang pangalawa, panahon. Kanina, masaya silang naglaro sa labas. Now, panahon. Alin yung panahon dyan? Kanina. Yung, ano sila naglaro sa labas? Masaya. Masaya silang naglaro sa labas. Now, ang pangatlo is dami. Maraming tao ang dumalo sa seminar kahapon. So, gaano kadami ang taong dumalo sa seminar kahapon? Marami. So, yun ay ang panuring na pang-abay. Ang ikaapat ay layon. Sa wakas, matagumpay na natapos niya ang proyekto. Ang panglima, pananaw. Ayon sa guro, mabuti ang pagganap ng mga estudyante sa klase. So, ano nga yung sitwasyon ng pagganap ng mga estudyante sa klase? Ito ay mabuti. Class, naintindihan ba ang pagkakaiba ng panuring na pang-uri at panuring na pang-abay? Okay, para mas maintindihan nyo in a simplest form, ang pang-uri ay naglalarawan ng pangalan, habang ang pang-abay ay nagbibigay impormasyon sa kilos o pangyayari sa pangungusap. Naintindihan ba? Now, ang pagkakaiba sa gamit at layunin ng dalawang uring ito ng panuring ay ang nagdudulot ng kanilang pambihirang pagkakaiba sa pagiging bahagi ng pangungusap. Naintindihan? Class, pakibasa ng sabay-sabay ang mga halimbawang ito. As napansin nyo ba kung ano yung pagkakaiba-iba ng mga halimbawang ito? Una, wala nang mga anunsyo ang ipapaskil sa akin. Now, yan ay ang panuring na pang-uri. Sabi ko nga kanina, ang pang-uri ay naglalarawan sa pangalan, bagay. Diba? Now, pansinin niyo yung pangalawang halimbawa. Wala nang mahalagang anunsyo ang ipapaskil sa akin. Diba? Ano yung anunsyo na yon? Mahalaga. So, ang sabi ko kanina, yung pang-abay, dumaragdag na karagdagang impormasyon, no? Ukol sa kilos o pangyayari sa pangungusap. So, nakita nyo? Yung karagdagang impormasyon na dinagdag sa unang halimbawa. Diba? Now, yung pangalawang halimbawa naman ay samantala, abala ang mga mag-aaral sa pagsasanay sa nalalapit nilang pagtatapos. Yan ay panuring pang-uri. Ang isa naman ay
Samantala, lubhang abala ang mga mag-aaral sa pagsasanay sa nalalapit nilang pagtatapos. Gaano kaabala ang mga mag-aaral? Lubha, di ba? Lubhang abala. So nakita nyo, no? May karagdagang impormasyon ng kilos o pangyayari sa pangungusap. So yan ang panuring na pang-abay. Naiintindihan ba? Mahusay, no? Dahil sinabi nung naiintindihan nyo, sige nga, sino ang makakasagot kung ano pahan ng panuring pang-abay at panuring pang-uri? Sige nga, Mr. Marjan, mahusay. So dahil naintindihan nyo ang aralin ngayon, may inihanda akong activity, no? Ito ay by group. Handa na ba kayo? Hanap ng kapares, pag-usapan kung ano-ano ang mga dapat na gawain at tandaan sa nalalapit na araw ng pagtatapos. Bumuo ng isang patalastas o anunsyo tungkol sa naging resulta ng usapan. Isulat ito sa inilaang bulletin board. Tiyaking makakagamit ng pang-uri o pang-abay sa patalastas o anunsyong gagawin. So, ilagay dito sa bulletin board ang mga napag-usapan nyo at siguraduhin gagamit kayo ng pang-uri at pang-abay. Dahil yun ang aralin natin ngayon. Hindi, kailangan talaga may pang-uri at pang-abay kasi titingnan ko kung naintindihan nyo ang aralin ngayon. Tapos na ba ang lahat? Okay. Now, uulitin ko, okay? Ang mga panuring na pang-uri ay mahalaga sa pagbuo ng maayos at detalyadong paglalarawan. Ito ay nakakatulong sa pagpapahayag ng mga idea at pagbibigay katangian sa mga pangalan at panghalip sa komunikasyon. Now, sa kabuuan, ang panuring na pang-uri ay naglalarawan sa pangalan o panghalip. Habang ang panuring na pang-abay naman ay naglalarawan sa pandiwa o sa iba't ibang bahagi ng pangungusap. Parehong mahalaga ang mga ito sa pagbuo ng detalyadong paglalarawan at pagpapahayag ng mga idea sa Filipino. Naintindihan ba ang aralin ngayon? Okay, napakahusay. Alam kong naintindihan nyo dahil madali lang ang aralin ito. Ngayon, magkuquiz tayo, no? Oo, dapat lang na mag-quiz. Huwag na kayong magreklamo. Now, isulat ang PU kung panuring na pang-uri ang ginamit sa pangungusap at PE kung panuring na pang-abay naman ang ginamit. So, madali lang yan, guys. No? Madali lang yan, class. Now, class, akala niyo tapos na? Meron pa kayong takdang aralin sa araw na ito. Bumuo ng sariling pangungusap ayon sa mga sitwasyong nasa larawan. Gumamit ng panuring na pang-uri o pang-abay. So, base sa mga larawang nakikita nyo, dyan kayo gagamit ng pang-uri at pang-abay ng panuri. Naintindihan ba? Now, ipapasa yan bukas at ilagay sa one whole sheet of paper. Naintindihan? Class, naintindihan ba ang lesson natin ngayon? Naintindihan ang aralin? Okay, napakahusay. Magaling, magaling, magaling. Class, at dyan nagtatapos ang aralin natin ngayon sa Filipino. Magkita-kita tayo bukas. At i-review nyo yan, ha? I-review nyo ang na-discuss natin ngayon dahil tatanungin ko kayo bukas. Okay? Okay, mahusay.